Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas nating hindi napapansin ang mga puwersang pisikal na tahimik na gumagabay sa lahat ng bagay sa ating paligid. Isa sa pinakamahalaga sa puwersang ito ay ang gravity o grabidad. Ang grabidad ang puwersang humahatak sa lahat ng bagay pababa sa mundo. Dahil dito, tayo ay nakakatayo. Ang mga bagay ay nananatili sa kanilang mga lugar at ang tubig sa mga ilog at dagat ay hindi basta-basta umaangat o lumilipad. Ngunit paano nga kaya kung biglang mawala ang gravity kahit sa loob lamang ng 5 segundo? Ano ang mga posibleng mangyayari sa ating katawan, sa mga bagay sa paligid natin at sa mundo mismo? Bago natin pag-usapan ang pagkawala nito, mahalagang maintindihan muna kung ano ang gravity. Sa agham, ang gravity ay ang puwersa na nagdudulot ng pag-akit sa pagitan ng mga bagay na may masa. Sa simpleng salita, ito ang dahilan kung bakit ang mga bagay ay bumabagsak kapag itinatapon, bakit ang mga planeta ay umiikot sa paligid ng araw, at bakit tayo ay hindi lumilipad sa kalawakan. Sa ating mundo, ang gravity ang nagbibigay ng bigat sa lahat ng bagay. Kapag may mas malaki ang masa, mas malakas ang puwersa ng gravity nito, kaya ang mundo ay may sapat na gravity upang hilahin tayo pababa. Habang ang buwan naman ay may mas maliit na gravity, kaya naman mas magaang ang timbang ng mga bagay doon. Kung mawawala ang gravity kahit 5 segundo lang, nagiging walang bigat ang lahat ng bagay. Hindi na mahuhulog o mananatili sa lugar ang mga bagay. Ang tubig sa mga ilog, dagat at mga baso ay maglulutang sa ere. Ang mga tao, hayop at kahit mga gusali ay parang lumulutang o lumilipad sa hangin. Ito ay isang kakaibang karanasan na mahirap isipin sa una, ngunit may malalim na epekto sa lahat. Sa unang segundo ng pagkawala ng gravity, maraming bagay ang mag-iiba nang hindi agad napapansin. Ang mga maliliit na bagay sa ating paligid tulad ng mga papel, lapis at mga maliliit na kagamitan ay unti-unting maglalabas ng senyales na wala na silang bigat. Ang tubig sa baso o tasa ay magsisimulang umangat ng bahagya. Tila may gustong tumakas. Para sa isang tao na naglalakad o tumatalon, marahil ay magiging kakaibang pakiramdam. Kung siya ay tumalon, hindi na siya babagsak, kundi lilipad ng ilang sandali sa ere. Sa mundong walang grabidad, nawawala ang normal na pagtimbang ng katawan. Pagpasok na 2 at 3 segundo, mas maraming epekto ang mapapansin. Ang mga sakyan sa kalsada ay unti-unting umaangat. Ang mga tao sa mga gusali ay lumulutang sa kanilang paligid, hindi makapaghawak ng mahigpit sa kanilang mga gamit. Ang tubig sa dagat at mga ilog ay nagiging malayang porma na parang ulap o bula. Ang hangin ay nagiging manipis at mahirap huminga dahil ang gravity ang humahawak sa ating atmosphere. Kaya kapag ito ay nawawala rin ang hangin sa paligid. Ang mga hayop, lalo na mga ibon, ay naguguluhan. Hindi na nila magawang lumipad ng maayos dahil ang puwersang kumukontrol sa kanilang paglipad ay nawawala. Sa 4 na segundo, nagsisimula ng makaramdam ng takot ang mga tao. Maraming tao ang lumulutang sa ere. Walang matibay na bagay na mahawakan o makapitan. Sa mga ospital, mga paaralan, opisina at mga tahanan, ang lahat ay parang nawawala sa lugar. Ang mga sakyan at eroplano ay nawawalan ng kontrol. Ang mga piloto ay nagiging helpless sa pagkawala ng grabidad. Ang mga tao ay nagsisimulang humawak sa mga bagay na mahirap hawakan. Ang takot, kalituhan at pangamba ay nagiging bahagi ng bawat tao. Pagkatapos ng 5 segundo, ang grabidad ay biglang babalik, ngunit ang pagbabalik nito ay hindi banayad. Ang mga tao, mga sasakyan at mga bagay na lumulutang ay biglang bumabagsak pabalik sa lupa. Maraming tao ang masusugatan dahil sa matinding bagsak. Maraming mga gusali at mga sasakyan ang masisira dahil sa pagbagsak mula sa ere.
Ang pagbabalik ng grabidad ay nagpapakita ng kahalagahan nito sa kaligtasan ng lahat. Ang bigat ng ating katawan ay nagbibigay ng katatagan at seguridad. Ang panandaliang pagkawala ng gravity ay may epekto hindi lamang sa pisikal na kalagayan kundi pati sa kalusugan. Ang katawan ng tayo ay nangkop upang mabuhay sa mundo na may grabidad. Kapag ito ay nawala, kahit pansamantala lang, nagkakaroon ng mga pagbabago sa sirkulasyon ng dugo, sa balanse at sa pakiramdam ng tao. Maaaring makaranas ang isang tao ng pagkahilo, pagkawala ng direksyon at kahit pagkawala ng malay kapag bigla ang lumutang. Kapag bumalik ang grabidad, ang pagbagsak mula sa ere ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala. Ang 5 segundo na pagkawala ng gravity ay nagsisilbing paalala kung gaano kahalaga ang mga bagay na madalas nating hindi pinapansin. Ang gravidad ay hindi lamang pisikal na puwersa kundi simbolo rin ng katatagan, pundasyon at pagkabalanse. Sa ating pang-araw-araw na buhay, may mga pagkakataon na nawawalan tayo ng balanse sa emosyon, sa relasyon, sa trabaho. Ang pagkawala ng gravity ay isang paraan para maipakita ang kahalagahan ng pagbabalik sa normal, sa pundasyon na nagbibigay ng lakas at suporta. Bukod sa ating pisikal na katawan, ang gravity ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng balanse sa buong kalikasan. Ang gravity ang dahilan kung bakit ang tubig sa mga ilog ay dumadaloy palayo sa mga bundok, patungo sa dagat. Kung wala ito, ang tubig ay hindi magiging kontrolado. Maaari itong lumipad o lumutang ng walang direksyon. Ang gravity din ang humahawak sa mga ulap at hangin na nagdadala ng ulan. Sa kawalan ng grabidad, mawawala ang natural na proseso ng klima na maaaring magdulot ng matinding pagbabago sa kapaligiran at ecosystem. Sa aspeto ng mga hayop, marami sa kanilang mga kilos tulad ng paglipad ng mga ibon o pagtakbo ng mga hayop sa lupa ay nakadepende sa presensya ng gravity. Kapag ito ay nawawala rin ang kanilang kakayahan na mag-navigate at mabuhay ng maayos. Ang kawalang gravidad ay hindi lamang isang pisikal na kaganapan kundi may mga malalaking implikasyon sa ating lipunan at teknolohiya. Halimbawa, ang mga sakyan ay magiging hindi kontrolado kung wala ang gravity. Ang mga driver ay mawawalan ng kontrol sa mga kotse habang ito ay lumulutang. Sa larangan ng transportasyong panghimpapawid, ang mga eroplano ay mangangailangan ng bagong disenyo at sistema upang makapag-operate sa isang kapaligiran walang gravity. Sa 5 segundo na pagkawala nito, maraming pasahero ang maaaring maipit o masaktan dahil sa biglaang kawalang timbang. Sa mga ospital at mga pasilidad, ang kawalang grabidad ay magdudulot ng malaking problema sa mga operasyon, pag-aalaga at paggalaw ng mga pasyente. Bukod sa pisikal na aspeto, ang gravity ay maaari ring tingnan bilang simbolo ng katatagan at pundasyon sa buhay ng tao. Ang panandaliang pagkawala ng gravity kahit 5 segundo lamang ay nagdudulot ng malaking epekto sa lahat ng aspeto ng buhay, mula sa pisikal na katawan ng tao, kapaligiran, lipunan hanggang sa mga simbolikong kahulugan sa ating pagkatao. Sa kabila ng tahimik nitong presensya sa araw-araw, ang gravity ay isang napakahalagang puwersa na nagbibigay ng balanse at seguridad sa mundo. Ang pagkawala nito ay nagpapakita kung gaano tayo kalimit na nakadepende dito at kung paano ito nagiging pundasyon ng ating buhay. Bilang mga tao, dapat nating kilalanin at pasalamatan ang gravity at mga puwersang pisikal na humahawak sa atin. Sa bawat hakbang at bawat araw na tayo'y nakatayo, tandaan natin na may puwersang tahimik ngunit makapangyarihan na nagbibigay bigat at kahulugan sa ating pag-iral.